Mga kwento ni Felmo. Isang maganda at mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth. Maging sa lahat ng iyong mga tagapakinig. Itago mo na lamang ako sa pangalang Anghel. Tubong Masbate. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay hango sa sarili kong karanasan nung kabataan ko. Ngayon kasi, masasabi kong malapit ko nang malampasan ng 2 buwang petsa sa kalendaryo. May katandaan na rin. Pero kahit gaano pa man katagal ang lumipas, hindi ko malilimutan ang mga kaganapang nakapaloob sa kwentong ito na ibabahagi ko sa inyo. At kung bakit magpasa hanggang ngayon, ay dinaramdam ko pa rin ang ganitong karanasan. Bata pa lamang ako nang iwan ako ng aking ina sa abuela kong si Lola Loleng. Sa kadahilan ng mangingibang bansa ito para umano sa aking kinabukasan. Na mga panahon na yon, sa mga kabilang bahay ng butihin kong ama at ni anino nito ay hindi ko na nakita pa. Dahil sa nag-iisang anak lang naman ako, walang kagatol-gatol na pumayag si Lola Loleng na sa kanya ako iiwan ng aking ina. Basta daw magpapadala parati ng pera si inay at hindi papalya. Nang sa ganoon ay hindi ako magutom at matiyak nang nasa mabuting kalagayan ako. Tandang-tanda ko pang nasa edad 13 anyos pa lamang ako ng mga panahong yon. Wala na rin namang kasama sa bahay niya ang lola ko at 2 na lamang kaming naninirahan. Nagsipang ibang lugar na kasing iba niyang anak at hindi na maaalalang bumisita pa sa kanya. May kanya-kanyang pamilya na rin ang mga ito. Kaya naman naiintindihan ni Lola ang sitwasyon ng mga anak niya kung bakit hindi siya nabibisita ng mga yon. Nung mga unang taon ng paninirahan ko sa poder ni Lola Loleng, masasabi kong naging maayos at matiwasay naman. Maalaga at maasikaso naman ang lola ko kahit na may katandaan na ito. Ang ipinagtataka ko nga lang, tuwing sasapit ang 6:00 ng hapon, parati itong nagtutungo sa likuran ng bahay niya, kung saan naroroon ang isang maliit na kubong sa unang tingin ay aakalain mong palikuran lamang o kulungan ng alagang hayop. Hindi din naman ito nagtatagal ron at lumalabas din bago pa man sumapit ang 7:00 ng gabi, bago kami maghapunan. Kaya naman maaga pa lamang ay naghahanda na si Lola ng pagkain namin na panghapunan. Namamataan ko naman itong bumabalik ron tuwing sasapit ang 3:00 na madaling araw. Sa hindi ko malamang dahilan, lalabas ito bago pa man lumiwanag ang paligid. Nakagawian na nga yun ng lola ko. At sa tuwing tinatanong ko naman siya kung ano ang ginagawa niya sa maliit na kubong yon, hindi niya sinasagot ng diretso ang mga katanungan ko. Bagkus ay iniiba niya parati ang usapan namin. Hanggang sa nawala na sa isipan ko ang pagtatanong ko sa kanya. Napapansin ko ding paminsan-minsan ay may mga taong hindi ko kilala ang nagtutungo sa bahay ni Lola. Ang iba sa mga ito, umiiyak at tila ba pinagsakluban ng langit at lupa. Sa tuwing pinapanhik naman sila ni Lola Loleng ay dinadala niya ang mga ito sa maliit na kubong nasa likuran ng bahay. Pagkalabas ng mga ito, payapa na ang mga itsura at tila ba naresolba na ang kung anumang suliranin nila. Hindi ko din naman alam kung ano ba talaga ang kailangan ng mga taong yun sa lola ko. Ay din kasi kay Lola, tinulungan niya lamang ang mga taong yon at nagpapatambag lamang umano sa kanya. O sa Tagalog, humihingi lamang umano ng payo. Katakataka man ang gawain yon. Pero wala sa isipan ko noon na magtanong kung ano ba talagang ginagawa nila ron. Napaniwala agad ako ng abuela kong pinapayuhan niya nga lang ang mga taong pumupunta sa kanya. Dahil syempre sa bata pa lamang ako, hindi ko na pinagtutuunan ng pansin ang mga bagay na yun.
Abala din kasi ako noon dahil hindi ako maperme sa isang tabi ng walang ginagawa. Ewan ko ba, pero nung bata ako, parati akong may binubutingting na kung ano-ano lang sa paligid na nadala ko hanggang sa paglaki ko. Isa pa'y hindi din naman kasi ako hinahayaan ni Lola Loling na makalapit sa kubong nasa likuran ng bahay. Hanggang sa labas lamang ako noon. At ni isang beses nga ay hindi pa ako nakakasilipron magmula nang dumating ako sa bahay niya. Anya pa, dadating din ang araw na kusang magbubukas umano ang pinto nun para sa akin. Na binaliwala ko lang naman ang sabihin niya yon, dahil tila ba pabiro ang dating nito sa akin. Ng mga panahong yon ay may katandaan na talaga si Lola. Nasa edad 70 mahigit na ito. Bakas sa katawan ng katandaan. Pero sa kabila noon ay kumikilos pa rin ito na animoy. Nasa edad 50 pa lamang. Minsan ay nagtutungo pa kaming dalawa sa kagubatan para manguha ng panggatong at gulay na makakain. Simple at payak lang ang pamumuhay naming dalawa. Kahit na nagpapadala ang aking ina ng pera mula sa pinagtatrabahuan niya sa ibang bansa ay hindi ito ginagalaw ni Lola. Bumibili naman siya ng mga pangangailangan namin. Pero karamihan sa iyon ay tinatabi niya. Nang sa ganun umano, may iipon ng aking ina pag-uwi nito at may magagamit kaming pera. Matipid at mabait talaga si Lola. Hindi lang sa akin kundi maging sa mga kababaryo namin. Higit pa nga sa apo ang turing nito sa akin at kahit na may edad na siya, pinipilit niya pa rin kumilos sa loob at labas ng bahay. Kahit na pinagpipilitan ko sa kanya na ako na lamang ang gagawa ng mga kailangan niyang gawin para naman makapagpahinga ito. Hay nako bata ka. Kayang-kaya ko pang kumilos. Huwag mong akuin ang lahat ng gawain dito at kaya ko pa namang kumilos. Minsan pang wika ng lola ko nang magpumilit ako na ako na'y maghuhugas ng pinagkainan namin kapag natapos na ako maglaba. Kahit na lola, dapat magpahinga na po kayo. Ani ko pa. May dagdag ko lamang na kahit sa murang edad, marunong na ako sa lahat ng gawaing bahay. Nagkukusa na akong kumikilos. Bata pa lang kasi sinanay na ako ng aking ina. Gayong dalawa nga lang kaming magkasama sa buhay at wala akong tatay. 15 taong gulang ako noon. Katakatakang bigla na lamang umuwi ro ng isa nitong anak na babaeng si Tia Karing. Panganay na kapatid ito ng aking ina. Hindi maganda yung ugali nito. Bigla na lang itong sumulpot sa harapan ng bahay ni Lola. Kasama ang asawa niyang si Tio Abel at ang dalawa nilang lalaking anak na si Ronron. Kaidaran ko yon. Kasama ng kanyang panganay na kapatid na si Aga na nasa 20 anyos may gitna. Unang tingin ko pa lang sa mag-anak, kakaibang kaba ng nararamdaman ko. Nung una, hindi ko pa masabi kung ano yon. Para bang bigla akong nanliit sa presensya ng mga ito. Nung una, malaya akong nakakagalaw sa loob at labas ng bahay ni Lola Loling. Pero nang dumating sila, hindi na. Dito muna kami titira na hanggat dito yung babaeng yan. Para may kasama ka naman at baka alilain ka lang yan. Wika ni Tia Karing pagkapasok pa lang nito sa loob ng bahay. Ano kamot, Karing? Takang tanong ng lola ko. Pero hindi na ito sinagot pa ng tiyahin ko. Kunwari naging abala na sa pagpasok ng mga gamit nila na sa akin pa mismo pinabitbit. Bilisan mo naman dyan at huwag kang kukupad-kupad. Bulag ka ba't hindi mo nakikita ang langit na papabagsak na yung ulan? Iritang utos ng tiyahin ko sa akin nun. Ito na po. Sandali lang po, ang dami kasi. Hindi ko na natapos pang sasabihin ko nang pukulan niya ako ng napakasamang tingin nun. Reklamador kang bata ka. Yan ba yung namana mo sa nanay mo? Napatingin na lamang ako sa lola ko na nasa tabi ni Tia Karing. Inaantay ko kung ano magiging reaksyon nito sa inaasal ng panganay niyang anak. Pero bigo ako nang tumalikod lamang si Lola. Naglakad na patungo sa loob ng kusina. Dali-dali ko na lamang sinunod ang inutos ng tiyahin ko. Magmula ng araw na yon,
Tila ba bigla na lang nagbago ang ikot ng mundo naming maglola. Ang dating maayos at matiwasay naming pamumuhay, bigla na lang nawala. Kung dati ay halos hindi ako utusan ng lola ko, nang dumating si Tia Karing ay naging utusan na ako noon. Hindi lamang ng tiyahin ko, kundi maging ang tiyuhin kong walang trabaho at mga pinsan kong malalaki na. Walang preno ko makapag-utos sa mga yon. Hindi na rin ako nakakatulog na maaga dahil ultimong pagtitimpla ng kape, pagkuha ng tubig sa kusina tuwing gabi, inuutos na nila. Sasadyain pa talaga ako ng mga itong puntahan sa silid ko para lang utusang ikuha sila ng maiinom o ibili na makakain sa labas nun. Kahit nabatid nilang malayo ang tindahan mula sa kinatitirikan ng bahay ni Lola. Kapag tumanggi naman ako, pingot ang inaabot ko dito. Tuwing umaga naman, hindi pa lumiliwanag ang paligid. Gusto na ng tiyahin kong ipaghanda ko sila ng makakain. Nang sa ganon, pagising ng kanyang dalawang anak ay makakakain na kaagad ang mga ito. Lalo nang tiyuhin kong magmula nang dumating ay wala nang ibang ginawa kundi ang humilata sa duyan ni Lola Loleng na nasa balkonahe. Maging ang perang pinapadala ng aking ina, na para sana sa amin ni Lola, pinapakialaman na din ang tiyahin ko. Magmula nga din nang dumating sila ay pakiramdam ko, hindi nila hinayaang magkaroon kami ng oras para sa isa't isa ni Lola. Sa tuwing tinatangka kong kausapin si Lola, parating nakabuntot sa kanya si Tia Karing. O hindi naman kaya, ginugulo kami ng mga pinsan ko. Kaya naman hindi kami makapag-usap ng maayos noon. Maging ang pagtawag ng aking ina mula sa ibang bansa ay hinaharang ng tiyahin ko. Ito na mismo ang sumasagot sa aking ina. At segundo lang kung ipakausap niya sa akin si inay noon. Paday pa ang sumbong at reklamo nito kay nanay na wala umano akong ginagawa sa bahay ng lola. Kahit nga wala na akong halos pahinga kakautos ng kanyang pamilya. Saksi si Lola Loleng sa ginagawa ng mga ito. Dahil kahit nasa harapan ng abuela ko ay basta-basta pa rin nila akong inuutusan. Malakas na rin umano akong kumain kung kaya't ninais nitong padagdagan ng perang pinapadala ni nanay. Dahil sa pag-aalala ni inay, wala naman itong reklamong pumayag sa gusto ng tiyahin ko. Kahit na ang totoo, pinambibili ng tiyahin ko ang alak ng pera ng nanay. Doon ko lang din napag-alamang nung malaman ng tiyahin kong nakapang-ibang bansa ang aking ina at hinabilin ako kay Lola. Ura-urada itong nagpasyang bumalik sa poder ni Lola Loleng. Tanging pagtangis na lamang ng palihim ang nagagawa ko dahil sa pagod na nararamdaman ko tuwing sasapit ang gabi. Hindi kasi nila hinahayaang makaupo ako kahit saglit man lang. Gusto na mga itong abala ko sa gawaing bahay at pinagsisilbihan ng pamilya ni Tia Karing. Nung una, kinaya ko pang indahin ang lahat ng pangmamata at pang-aalila nila sa akin. Pero hindi ko akalaing may mas lalala pa pala ron. Isang gabi, nasa kasarapan na ako ng pagtulog dahil sa pagod na nararamdaman ko mula sa maghapong pagkilos sa loob at labas ng bahay. Naalimpungatan ako nang maramdaman kong may marahang humihimas sa binti ko patas sa hita ko. Marahan lang ang pagkakahimas no na parabang ingat na ingat itong magising ako. Ilang sandali pa, naramdaman kong paakyat na sa maselang parte ng katawan ko ang kamay na yon. Doon na ako napapalikwas ng gising. Nagli akong napaupo mula sa pagkakahiga. Laking gulat at takot ko na makita ko ang tiyuhin kong si Abel na nasa loob ng silid tulugan ko. Lango sa alak. Hindi pa man ako nakakapagsalita ay maagap niyang tinakpan ang bibig ko noon. Malakas yun na talagang nagpaimpit ng aray ko. Habol hininga at hindi maganda abot-abot na kaba ang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Huwag ka maingay. Papatayin kita. Kigil, pero pabulong na wika ni Tiyo. Mas lalo pa akong natakot at naiyak na lang
nang makita kong may hawak-hawak itong patalim sa kamay. Ipinakita sa akin yon. Nanlambot ang buong katawan ko dahil sa takot at halo-halong emosyong naramdaman. Kasunod noon ay pawang sakit at hinagpis na lamang ang naramdaman ko. Makalipas ang ilang minuto, natapos na rin sa kademonyo ang ginagawa ang asawa ni Tia. Bago pa man ito lumabas ng silid, muli niyang hinigit ang braso ko at nanlilisik ang mga matang sinabihang, "Huwag na huwag akong mag-iingay kahit kanino. Kung gusto ko pang mabuhay kami ng matagal ni Lola." Dinuraan niya ako sa mukha. Bago ito tahimik na lumabas ng tulugan. Lupaypay at wala sa wisyo akong naiwan sa kinahihigaan ko. Ramdam na ramdam ko ang pananakit na masailang bahagi ng katawan ko noon. Tanging pag-iyak na lamang ang nagawa ko. Nais ko mang magwala at ipagsigawan sa mundo ang kababuyang ginawa ni Tio. Hindi ko magawa. Labis-labis na takot ang bumalot sa akin ng mga oras na yon. Kinabukasan, kahit na masakit ang katawan at halos hindi ako makalakad ay pinilit kong kumilos. Dahil kung hindi, mapagbubuhatan na naman ako ng kamay ng tiyahin ko. Pinilit kong kumilos ng paayos. Bukod pa doon ay nilakasan ko ang loob kong huwag umiyak. Habang nasa pagkainan nga kami at magkakasabay na nag-uumagahan, kitang-kita ko ang panunuya sa itsura ng asawa ni Tia. Kung umasta ito, para bang napakalinis na tao at may pagsubo pa ng kanin sa tiyahin ko noon. Makahulugan din ito kung makatingin sa akin, akala mo, ikinatuwa ko ang ginawa niyang kababuyan. Sa isip-isip ko noon, gusto kong makitang naghihirap ang asawa ni Tia hanggang sa malagutan ito ng hininga. "Apo, ayos ka lang ba?" tanong ni Lola. "Opo, ayos lang po ako." Pilit na sagot ko noon, kahit na sa loob-loob ko, gustong-gusto ko nang umiyak at magsumbong sa lola ko. Pagkatapos ng pangyayaring yon ay nasundan pa ito ng nasundan. Makahanap lamang ng tiyempong tiyuhin ko ay walang pag-atubiling ginagamit niya ako. Mas naging impyerno na nga ang buhay ko sa loob ng bahay ni Lola. Maging ang dalawa kong pinsan, nakikisali na rin sa kababuyang ginagawa ng kanilang ama. Umabot na sa puntong hindi ko na kinayang ginagawa nila. Ninais ko nang magpakapatay ito. Dahil kung maglalayas ako ay wala din naman akong ibang pupuntahan. Pero sa tuwing tinatangka kong kitilin ang buhay ko, ay siya namang pagdating ng lola ko. Dahil ayaw ko nang madagdagan pa ang isipin ni Lola Loleng at tumatanda na talaga ito, pinilit kong sarilihin ang impyernong dinaranas ko. "Magsabi ka lang sa akin, Apo, ha? Handa akong tulungan ka kung ano man yung pinagdadaanan mo." Minsang wika ni Lola Loleng nang kaming dalawa lang ang nasa loob ng silid niya at nagpapahilit ito sa akin ng likod niya. Nagsasabihin ko na sana sa kanya, naramdaman kong may taong nakabantay sa pinto ng silid nun. Muling bumalik sa alaala ko ang mga pananakot ng asawa ni Tia at ng dalawang anak nito, na hindi sila magdadalawang isip na ibaon kami ng buhay sa oras na may makaalam ng ginagawa nila sa akin nun. "Huwag niyo na po akong alalahanin, Lola. Kaya ko po ito." Naiiyak na tugon ko sa lola ko. Naramdaman ko naman ang marahan niya ang paghawak sa mga kamay ko. Pinisil ito ng bahagya. Kaya naman mas lalong bumigat ang loob ko noon. "Naiihi po ako, Lola." Pagdadahilan ko, mabilis akong lumabas ng silid ni Lola. Saktong paglabas ko ng pinto, bumungad sa akin ang tiyuhin kong nakapamewang. Dali-dali akong naglakad palabas ng bahay. Naramdaman kong mabilis na pagsunod sa akin ng lalaki. Pagkalabas, malakas nitong hinawakan ng braso ko at hinila palapit sa kanya. "Ano? Nagsumbong ka na ba sa matanda mong lola? Anong sinabi mo?" Pabulong, pero galit na tanong ni Tio Abel.
Nangingilid naman ng mga luha kung sinabing wala akong sinabi sa kanya. Siguraduhin mo lang ha. Malalagot ka talaga. Hinila niya ako patungo sa madilim na parte ng bahay. At doon, muli niya akong hinalay. Habang binababoy na naman ako ng asawa ng tiyahin ko, ay may nakaagaw ng pansin ko noon. Meron akong nakitang isang taong nakatayo. Hindi kalayuan. Kahit na may kadiliman ng kinaroroonan nito, kilalang kilala ko ang bulto ng taong yon. Mas lalo pa akong naiyak nang mapagtanto ko kung sino talaga yon. Nang mapansin itong nakatingin ako sa gawin niya, mabilis itong nagkubli. Kahit bali-baliktaran man ang mundo, natitiyak kong si Tia Karing ang nakita kong nakatingin sa akin habang binababoy ako ng asawa niya. Matapos ang pangyayaring yon ay tila ba bigla na lang namanhid ang katawan ko hanggang sa kaibuturan ng kaluluwa ko. Halos wala nang mapagsidla ng galit at puot na nararamdaman ko sa dibdib ko ng mga panahon na yon. Isang madaling araw noon, sinadya akong hindi matulog. Nang sa ganun ay maabutan ko ang lola kong magtungo sa kubong nasa likuran ng bahay. Hinintay ko lamang na makatulog ang pamilya ni Tia Karing bago ako lumabas at nagtungo sa likuran. Hindi pa man ako nakakalapit, nakita kong nakaawang ang pintuan doon. Bagay na ipinagtaka ko dahil sa tinagal-tagal kong minamatyagan ng kubong yon. Noon ko lang ito nakitang nakaawang. Dali-dali nga akong nagtungo doon. Walang pagdadalawang isip na akong diretsahang pumasok. Doon ay naabutan ko si Lola Loling na nakaluhod sa gitna ng bilog habang napapalibutan ng maiitim na kandila. Nang ilibot ko ang paningin ko sa paligid, nakita kong maraming garapon roon na napaglalaman ng iba't ibang litrato. May mga patakyon ng kandilang itim at may mga insekto pa sa loob ang iba. Doon ko nga napagtanto kung ano ba talaga ang ginagawa ng lola ko sa loob ng maliit na kubong yon. Kahit na ganun pa lamang ang edad ko, hindi lingid sa kaalaman kong mangkukulam ang may mga ganong kagamitan. Nakabelo din ng itim si Lola. Nakaharap ito sa isang baol na noong tingnan ko ang loob ay naglalaman ng buto ng tao. May mangilan-ngilan pa akong nakikitang alupihan na gumagapang. Nakaramdam man ng takot ay mas lalong nanaig ang galit sa akin at pagnanais na makagante sa pamilya ng tiyahin ko. Maupo ka sa tabi ko, apo. Mahinang wika ni Lola, pero dinig na dinig ko yon. Dali-dali naman akong sumunod sa gusto niya. Batid ko ang sakit at puot na nararamdaman mo, pero ikaw lang din mismo ang makakagamot nito, apo. Wika ni Lola. Maya-maya pa'y may iniabot itong libretang kulay itim sa akin. May kakapalan yon. At nang mahawakan ko ito ay ganun na lamang ang kilabot na bumalot sa buo kong katawan. Nariyan ang lahat ng kasagutan sa paghihirap mo. Dagdag pa nito. Nang mahawakan ni Lola Loling ang kamay ko at pinisil ito ng marahan, bigla na lang bumuhos ang lahat ng luha sa mga mata ko. Para akong batang paslit na nagsumbong sa kanya sa lahat ng walang kahiyaang ginawa ng asawa at anak ni Tia Karing sa akin noon. Lahat ng hinanakit ko, iniyak ko sa bisig ng Lola. Humagulgol ako na para bang wala ng katapusan. Yakap-yakap ko si Lola Loling ng mga sandaling yon. Hanggang sa maramdaman kong gumaan ang loob ko't hindi ko namalayang nakatulog na pala ako. Nagising na lamang ako sa isang malakas na pagsigaw mula sa loob ng bahay. Napabalikwas naman ako ng gising at laking pagtataka ko nang mapansin kong yakap-yakap ko ang libretang itim na binigay sa akin ni Lola.
Nagliko pang hinanap sa paligid kung nasaan si Lola noon. Pero nang maaninag ko sa labas ng kubo na magliliwanag na, taranta akong napalabas ron. Patakbong nagtungo sa loob ng bahay. Hindi pa man ako nakakapasok ay rinig ko na ang bunganga ng tiyahin kong sigaw ng sigaw. Tinatawag ang pangalan ko na tila ba tarantang-taranta. Ano pong nangyari? Tanong ko na makapasok ako sa loob ng bahay. Si inay wala na. Saan ka ba galing at bakit ngayon ka lang? Kung sana nandito ka, hindi ka sana nangyari to. Galit at dinuduro-duro pa ako ng tiyahin ko noon. Halos mawindang ako sa narinig ko't dali-dali akong pumasok sa loob ng silid ni Lola. Doon nga, nadatnan ko itong malamig na at wala ng buhay. Bahagya na rin itong namumudla. Tanda na ilang oras na itong patay. Nang ibaling ko ang paningin ko sa lamesang malapit sa papag ng lola ko, nakita kong wala roon ang gamot na parati niyang iniinom bago matulog. Kasalanan mo tong hayop kang bata ka. Kung saan-saan ka nagpupunta. Pinatira ka nga dito para may kasama si inay. Galit na paninisi ni tiya sa akin at mabilis pa nitong kinablot ang buhok ko. Hindi naman agad ako nakabalik sa wisyo dahil hindi ako makapaniwalang wala na si Lola. Ang hindi ko maintindihan noon, sino ang matandang kayakap ko sa kubong nasa likuran ng bahay kani-kanina lang? Habang sinasabunutan ako ng tiyahin ko, hinayaan ko lang ito. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko ng mga sandaling yun. At bakit biglaan naman yata ang pagpanaw ni Lola? At bakit ako ang sinisisi nila sa pagkasawi nito? Naging mabilis ang mga sumunod na nangyari. Agarang inilibing ang lola ko nang hindi man lamang binuburol kahit isang gabi. Ayon kasi kay tiya, magastos ba daw kapag ibinurol si Lola? Sa isip-isip ko noon, kapal na mukha niya. Samantalang ni Singkong Duling ay wala man siyang inilabas sa bulsa niya dahil ang ginastos sa lahat ng pangangailangan ni Lola noon ay ang perang inipon ng lola ko na pinadala ng aking ina. Hindi na rin nila ako pinasama pa sa paglibing kay Lola. Pinalinis nila sa akin ang silid ng lola ko dahil yun na umano magiging tulugan ni Tia Karing. Hindi na nga ako nakipagdiskusyon pa. Sinunod na lamang ang lahat ng sinabi nila sa akin. Pagkaalis nila, doon ko na isinagawa ang matagal ko nang binabalak. Muli ay bumalik ako sa kubong nasa likuran ng bahay. Bit-bit ang iilang personal na gamit ng buong pamilya ni Tia. Pagkapasok ko, wala na akong inaksayang oras. Agaran kong isinagawa ang lahat ng nakasulat sa libretang itim kung paano mangbarang. Nang mga sandaling yon na tila ba may kung anong espiritong sumapi sa katawan ko. Kusa na lang gumagalaw ang kamay ko. Bumubuka-buka ang bibig ko para bigkasin ang mga orasyong sa tanang buhay ko. Noon ko lang nalaman. Habang sinusundan ko ang mga nakatala sa libretang itim ng abuela ko, wala akong ibang naiisip na mga oras na yon kundi pagbayarin ang mga taong bumaboy at nag-alipusta sa akin. Nagpupuyos talaga ako sa galit. Iniiyak ko na nga lang yon sa harapan ng baol na may lamang bungo ng tao. Habang nasa kalagitnaan ako ng pagsasagawa ng barang, bigla kong nakita ang aparisyon ni Lola. Nasa tabi ko ito at nakikisabay sa bawat katagang Latin na binibigkas ko noon. Matapos mag-orasyon, ibinalot ko sa kulay itim na telang suklay na parating ginagamit ni Tia at ang 3 damit panloob ng tiyo at ang pitsan ko. Ni isa sa kanila ay wala talaga akong tinira noon. Nilagyan ko din yun ng alupihang nakita ko sa loob ng baol. Sinamahan ko ng maliit na karayom ang mga ito't pinatakan ng kulay itim na kandila. Pagkatapos, ibinaon ko yun sa lupa
dinuraan ng 3 beses. Matapos kong gawin yon ay iniligpit ko na ang mga kagamitang pangbarang ni Lola Loleng, saka bumalik sa bahay para iimpake ang mga kagamitan ko. Sa isip-isip ko noon, aalis na lamang ako. Mas mabuti pang magpakaalila sa ibang tao kesa sa mga kadugong sila mismo ang bababoy sa'yo. Pero bago ang lahat, nanatili ako ng ilang araw sa bahay ni Lola. Sa mga pagkakataon na yon ay hindi na ako nagpapaalila sa kanila. Ni hindi na nga sila makalapit sa akin noon. Nung araw kasi matapos ang libing ni Lola, pagka-uwi pa lamang nila, tinamaan na agad sila ng malubhang sakit. Umiihi na ng dugo ang asawa nito. Rinig na rinig ko din ang sigaw ng natatakot nitong boses at sinasabing may alupihan umano na lumabas sa mismong butas ng kanyang pagkalalaki. Marami pa itong inindang sakit na hindi niya matukoy kung ano. Habang ang dalawang magkapatid naman, hindi maihi-ihi kahit anong gawin nila. Kaya naman namimilipit sa sakit ng pantog ang mga ito't unti-unti pang nabubulok ang kanilang pagkalalaki. Ang tiyahin ko namang sumasabunot sa akin ng walang pakundangan ay pagkalipas ng ilang araw, nakakalbo na. Kusang naglalagas sa mga buhok nito't sa bawat buhok na nalagas, nagnanaknak ang anit niya't nagsusugat yon. Kahit na anong tawag at kalampag nila sa silid tulugan ko, ay hindi ko sila pinagbubuksan ng pintuan. Hinarang ko pa sa pinto ang papag na hinihigaan ko noon. Habang naghihirap sila sa loob ng bahay, nasa silid ko lang ako. Inaaral ang iba pang nakatala sa libretang itim na ibinigay ni Lola. Ng mga panahong yon, hindi ko ipagkakailang nagpalamon talaga ako ng tuluyan sa itim na kapangyarihan. Hindi na ako natutulog kakaaral sa lihim na karunungang nasa kaliwa. Sa kagustuhang mabigyan ng hustisya ang sarili kong karanasan. Ilang araw lumipas, rumatay na sa higaan ng buong pamilya ni Tia Karing. Doon pa lang ako lumabas sa silid ko at hinarap ang mga walang puso kong kamag-anak. "Tulungan mo kami. Dalhin mo kami sa manggagamot," wika ni Tia noon. Kakaawaan ko pa sana ito dahil nakikita kong nabubulok na talagang ilang parte ng katawan niya at hindi na ito makatayo pa. Pero nang magtama ang paningin naming dalawa, muli na namang nanariwa sa akin ang tagpong nakita ko siyang nakatitig lamang habang binababoy ako ng asawa niya. Kahit sino sa kanila ang tingnan ko ay hindi ko talaga maalis sa isipan ko ang ginawa nilang kasamaan noon. May parte man sa akin na naawa pa rin dahil kahit papano ay kadugo ko sila. Pero basta naigang galit sa puso ko. Paano naman ako, di ba? Kamag-anak at kadugo ko sila. Pero hindi nila naisip nung nagpapakasasa sila sa paggamit sa katawan ko. Wala pa akong kamuwang-muwang sa makamundong bagay na mga panahong yon. Pero sinira na nila ang buhay ko. Hindi ko na alam kung anong nangyari sa kanila pagkatapos nun. Umalis ako sa bahay. May mga dala-dala akong gamit. Kasama ng libretang itim. Nagpalaboy-laboy ako, Sir Seth. Batang palaboy kumbaga. Dala-dala ko yung libretang yun at tila ba palagi ko na lang nababasa o gustong basahin. Makalipas ang 1 linggo, nagulat na lamang ako ng pagkagising ko. Wala nang libro sa kamay ko. Sa may kalsada lamang akong natutulog noon. Hindi ko na alam kung anong nangyari pagkatapos nito pero parang bulang nawala ang libretang itim. Parang bulading nawala ang idea ko o yung mga alam ko sa mga katagang dapat bigkasin na nilalaman ng librong itim na yon. Hindi ko maipaliwanag ang lahat. Lumipas ang ilang buwan. Nahanap po ako ng aking ina. Doon ko nalaman na namatay ang buong angka ni Tia
ang buong pamilya niya. Ilang buwan din bago ako makarecover. Tulalang-tulala ako, Sir Seth. Hindi na muling nakapangibang bansa pa ang nanay ko noon. Inalagaan niya ako. Naganap siya ng maraming trabaho. Mananahi, naglalaba, maging kasambahay. Hanggang sa unti-unti nang bumalik ang ulirat ko. Isang araw noon, napanaginipan ko si Lola. Ligtas na umano ako. Maghihilom ako. Isipin ko na umano ang kinabukasan ko. Hindi ko na mababalik ang nakaraan. Pero pwede daw ako magsimula ulit. At yun na nga. Nag-aaral ako kahit na-delay ako noon. Nakapagtapos. Nakapagtrabaho ng maayos. Nakapag-asawa at nagkapamilya. Naging masaya naman ako sa buhay ko. Pero sa tuwing naiisip ko ang mga pangyayaring yun ng aking kabataan, hindi ko maiwasan na babalik pa rin sa akin ang trauma. Hindi ko rin maiwasang isipin kung totoo nga bang nangyari na sa maiksing panahon ay naging isang bata akong mambabarang. Maraming salamat mga kagiliw sa pakikinig. Madako naman tayo sa shoutout request. Maraming salamat sa mga bago at saka nag-renew ng kanila membership. Maraming salamat sa bago, sina Jamaica and Ann Berel Abordaje. Happy 1 month Baby Lynn. Happy 2nd month Irene Marcelo and Maria Flores Lamban. Happy 4th Eve Bunny and Diane Hojastro. Happy 7th Romeo Tudas. Happy 8th Laika Ibanez. Happy 10th Jalu Pagong. Happy 16th Gemaline Custodio. Happy 17th Demi Bilarga. Happy 28th Christian Ronel Cabrera. Happy 21st Rowena Catalan. Happy 23rd Thomas John. Happy 27th Chubby Arnie and Sabina Magdaleno. Happy 29th MCZ. Happy 44th Alisa Bernal. Sa nag-message naman, Sir Deg, hello, good day po Sir Seth. Pa-shoutout naman po sa mga taga Pedragosa Bakery sa Imus, Cavite. Nagulat po kasi ako nung bumili pa ako sa kanila. Narinig ko po na nakikinig sila sa inyo from Cyril Ann. Hello sa inyo dyan. Pedragosa Bakery. Sir, pa-shoutout sa nanay kong si Melanie Pineda na hindi makatulog at makapagluto ng hindi nakikinig sa'yo. Umaga hanggang gabi, ikaw ang pinapakinggan. Salamat from Nail Roxanne Pineda. Thank you din po. Sir, pa-shoutout po from Renlyn Biros. Sir, it's been a long time. Always listening to your kwento and kapag nabibitin, babalikan pa yung mga dating kwento mo. Ang family na love ko at fan lahat ng channels mo. Encho, Ellie, Enchang, Enchong, Enching at Enteng from Isabella with love. God bless and more kwento to come from Lozili, Kayanan. Pa-shoutout po kami ng pinsan kong adik sa'yo na si Renz Jude Santa Maria at na nakikinig habang naghuhugas ng plato sa Andox dito sa Banga Aklan from Rayland, Nailga. Sir, okay lang po nung nakaraang bagyo. Ipapa-shoutout ko lang po sana si Mama Judy de la Cruz na mag-birthday ngayong October 30 at ang anak ko po na si Mindy Ashanti Pipay. Masarap ng birthday naman po ay from Mindy Ashanti Pipay Masarap. Ng birthday naman ay November 6. Wednesday, tama. Mula noon hanggang ngayon ay fan na fan po kami. Hindi nakakatulog nang hindi ka pinapakinggan sa araw-araw. At gabi-gabi naka-speaker po palagi at marami na rin pong nahahawa sa pakikinig sa inyo. Thank you from adik na adik sa mga kwento mo, Julian Masarap of Kalahan, Cardona, Rizal. Maraming salamat ma'am sa patuloy na suporta. Sir, alam ko maririnig niya to. Wala po kaming sawa sa pakikinig sa mga kwento nyo at inuulit-ulit na lamang namin kapag wala pa kayong bagong upload. Sa October 27 po ang birthday ng aking asawa. Belated happy birthday, Larry Francisco Jr. Happy birthday, loves. Mag-ingat ka lagi sa trabaho mo at ingatan mo din ang kalusugan mo. Mahal ka namin ng mga fur babies natin. From Emmy Lan Bayona. Shoutout kay Sean M. Bacauco
And last but not the least, sir, magandang araw. Baka pwede mo ulit ma-shoutout ang anak ko na sobrang sipag sa gawaing bahay habang naka-tune in sa channel mo. Halos lahat na yata napakinggan na namin. Nag-aabang na din kami sa mga items mo para makabili sa kahit mug mo lang. From Leona Rhea Sikig. Thank you po. Ay mga kagiling, maraming salamat sa inyo. Happy weekend po sa inyong lahat.